Nasa linya ngayon si Ginoong Arthur Bisnar, ang administrator po ng Office for Transport Security. Alright? Para po sa napaka-importanteng isyong ito. Good morning po sa inyo, Administrator. Good morning po sa inyo, Manong Ted, Ma'am PJ. Opo, salamat sa panahon. Gusto lang ho namin kumuha po ng ilang pang detalye dito nga po sa kasong ito ng umano ay tanimbala. Yun ho bang tatlong sangkot dito na OTS personnel? Ano po ang status po ng employment nila sa OTS? Sila ho ba'y ano, Ano po yung sila ho ba'y contractual? Sila ho ba ay paano po? Opo, Opo. sila po ay contractual po. Po. Matagal na ho ba sila sa OTS, sir? Yung service po nila, hindi ko po alam definitely. Pero I'll get back to you on that. So, magmula nung mangyari po, ito, wala pa kayong counting background checking dito po sa mga involved dito. Kumusta ba ang mga record nito? Wala ba ho naman silang mga previous records, sir? Mga ganon? Wala po silang previous records naman. And wala pong nakita pang mga complaints sa laban sa kanila. Opo. Opo. Ito ho bang OTS ninyo, no? Itong mga nagbabantay dyan sa ating x-ray machines, ano po? Ano ba ho ang sistema po ng employment nila? Meron ba kayong agency na kinukuha? Sino po nang titrain sa kanila? Mga ganun pong bagay. I hope you don't mind us asking, sir. Opo, ang recruitment po ng mga personnel po ng OTS dito po sa amin mismo, meron pong proseso yung recruitment, yung processing po nila. And then yung training po nila, bago po sila ma-deploy sa iba't ibang airport, ay kami rin po ang nagkakandak. So yung training mismo, mga tauhan din po ninyo, sir, no? Opo. Okay. Minsan po may mga subject matter experts din po kami naiimbitahan from counterpart agencies po. So doon na rin po pumapasok yung sinabi po kahapon ni Secretary Vince Dizon na kailangan po na sa nangyari na ito, let's take this as an opportunity para i-review rin po yung yung processes and mga policies. Opo. So sir, yung nga po, no? So bago nyo isa lang yan, kumbaga, dumaan talaga po sa extensive training yan, no? Sa lahat ng protocol, etc. Pati ho sa pagbabasa nitong makinang ito na kanilang binabantayan, supposed to be bihasa ito, itong mga taong ito. Opo, yun po ang expectation ko na namin. Opo. Sige po, so ito hong tatlong ito, as in, hindi nyo po alam kung kailan sila nakapasa dito po sa training na ito at nagsimula ang kanilang hiring ng OTS. Hindi ko po hawak ngayon yung kanilang mga personal data sheet. Ayoko naman pong magbigay ng hindi po siguradong information. Opo, naunawaan po namin. Pasensya na po. Opo, naunawaan po namin. Sir, Sir General, ano ho ang kwento dito? Kasi yung totoong kwento, dahil di ba ho ang sinasabi po ng mga nagreklamo po dito, no? Yung pong mag-ina, sila Ruth at saka si Nanay Kai, si Ruth at si Kai Adel, ang binabanggit po nila ay nakalusot na po sila, nasa paboarding na po sila nang hinahabol sila nung tatlong tauhan ng OTS at may ipinakita po sa kanila na cellphone photo doon sa image daw po ng sinasabing bala o basyo ng bala. So, meron ho bang backtracking doon? Kasi kung ang claim ay baka nagkamali lang at sa iba itong bagahe nakita, totoo ba ho na may image at that particular time, nung araw na iyon, na may nakita po doon sa image na x-ray ditong sinasabi po na bala sa bagahe? Opo, covered po naman ng well covered po ng NNIC, yung nagmamanage po ng NAIA, yung buong terminal. Meron po tayong CCTV, especially po dito sa lugar na meron po tayong x-ray machine. Ang nakita po doon is si Ma'am Ruth at saka yung si Miss Kai dumaan po sa x-ray
Tapos po, actually po, na-flag down rin po sila kasi meron pong siguro po liquid. Parang Okay. more than 100 ml na liquid ano po si Miss Sky. Mm-mm. So, inspection po talaga. Nag-manual inspection po sila. Meantime po, yung sumunod po sa kanila, 3 pong senior citizens yun. Pinasok po yung bag, ni-retrieve yung bag, tapos naglakad na po. Ano po lang, ang lapit lang po doon sa X-ray ano po natin area. Mm-mm. Ang nangyari po, nag-delayed po yung naging determination ng ating pong X-ray operator na parang hindi ko alam kung bakit parang nag-blackout siya for a little while. Kasi po, nung nakita po niya sa monitor na meron pong ano po, image na it looks like an empty shell casing. Mm-mm. By then po, nakuha na po nung 3 senior citizens yung ano po yung bagahe nila. And nakapaglakad na po sila. So, ang nangyari po, tinawag po nung X-ray operator yung supervisors niya. Pinakita po nila, tinunan po nila ng picture. Tapos po, ang intention po nila, minsan po maganda yung intention, pero siyempre po may mga proseso na dapat sundin. Kasi po, hindi na po kasi kami authorized ng mga tao po namin outside that X-ray checkpoint. Mhm. Mhm. Ang ginawa po nila, nagsarili po sila instead of calling the attention of the airport police or yung aviation security group ng ating PNP. Nagsarili po sila ng initiative na hanapin yung inaakala nila na so ito po isa pong case of mistaken identity kasi po ang nangyari instead na yung 3 pong senior citizens ang hinahanap po nila na nakaupo lang po sa malapit po sa kanila, ang pumasok po sa kanilang hanapin yung ito nga po si Miss Ruth, si Ma'am Ruth at saka si Kai. Yan po ang nangyari. Ayun. So, totoo talaga na may nasilip, may nakita na image ng basyo ng bala doon sa x-ray machine. Opo. Totoo talaga. Opo, meron po. So, yan po naandun nga po at naka-record na ngayon. Di ba? May mga recording po naman yan. No? So, opo. Ang nangyari nga, yung 3, supposed to be, ang assumption natin dito, yung bagahe na merong basyo ng bala ay naandoon sa 3 senior citizen na nauna bago itong mag-inang sila Adel. Hindi po. Sumunod po Sumunod po sila dito Ayun. kay Ma'am Ruth at saka kay Kai. So after po ng pagdaan ng mga bagahe po at bag nitong sila Ma'am Ruth at ni itong si Kai, sumunod itong 3 senior na nandoon sa 3 yon, sino man doon, yung sinasabing basyo ng bala. Yun po yung kwento. Opo. Ayun naman pala. Opo. Sige. So, nagkamali sa procedure, kumbaga po, no? Opo. May mga talaga Lapses. obvious lapses. Opo. Kaya po Inyo ho bang nakausap po, Sir Administrator, yung 3 mismo? hindi ko pa po personal na kinakausap. Pero po ang kinausap ko po yung mga mga terminal chief nationwide kahapon po after po ng press briefing namin ni Secretary. Opo. Sige. So, Sir, yung pong pero na-preview po ninyo yung CCTV. So nakaupo lang yung 3 senior na supposed to be isa sa kanila yung merong bag na merong basyo ng bala. Opo. Oo. Nakita po namin doon sa sa footage. Opo. Sa ilalim po, klaro ho talaga yung image na basyo ng bala po ito. Ang po is kaya po meron pong secondary manual para po siguruhin. Kasi po minsan po meron pong mga images na lumalabas sa ating x-ray pero
hindi naman po eventually after ma-physically check Mm-mm. in the presence po ng passenger, Opo. hindi naman po. So, ganun po yung ano. Opo, sige. Kasi pero ang presumption lang medyo questionable yung isa sa mga laman ng bag. So subject for physical inspection na. Ganun po dapat. Ganun yun, ano? Hindi pa kumpirmado Opo, yun. na basyo nga po ito. Kumbaga. Opo. Ang manual inspection po is immediately after nung X-ray po dapat. Opo. Hindi na po lalayo. Mm. Ang nangyari po kila ano po sa kanila hinabol po sila hanggang doon sa boarding pass po sa boarding gate. Sorry po. Opo. Pero is it safe to say, General Sir, na the presumption ay bullet casing ito, ang presumption, pero walang confirmation, kumbaga, na talagang basyo ng bala yon. That is safe to say, ano po? Opo, kasi hindi po na physically or manually check po yung ano. Opo. Yes, sir. Yun po yun, ano. Sige. So, sa ngayon, sir, sa pangyayari pong ito, talagang terminated na po yung kontrata ng tatlo. Wala na po itong second chance na maaari pa maibigay sa tatlo pong tauhan ninyo. Yung ano po, yung contractual po sila and covered pa rin po ng civil service law. So sa ngayon po administratively relieved sila and habang ongoing po yung investigation. So relieved na po sila from their duties. Opo. Nandun po sila sa opisina undergoing po yung investigation. Minamadali naman po natin ito. Kasi eventually po, yun po kung ano po yung magiging recommendation po nung legal service po namin na siyang mag-iimbestiga. Then yun po ang ano natin. Opo. Bagamat contractual ka ninyo, sako pa rin sila ng Civil Service Regulation. Opo. Susundan po natin yung Opo. proseso po para hindi po tayo Ayun. mamali po. Opo. Para ho yung, kumbaga, yung due process pa rin po na dapat pagnaanan. Opo. Okay. Sige po. So sir, pagkatapos nga po ditong pangyayaring ito, ano po ang aasahan na po ng mga pasahero ngayon na dadaan po dyan sa ating pong mga terminal para po naman po sa, kagaanan po ng loob, no, ng ating pong mga pasahero kasi alam nyo na, ang nilikha nitong ingay, gano'n na lang. Ano po? Opo. Kunin ko na rin po itong pagkakataon na ito na humingi ng dispensa muli kay Ma'am Ruth at saka kay Adele doon sa nangyari. In behalf po ng buong OTS. Pangalawa po, para po sa ating mga mga kababayan at ang ibang mga pasahero na mag-a-avail po ng ating serbisyo sa ating mga airports nationwide. Asahan niyo po yung mas mabuti at mas magandang serbisyo po galing sa amin. Opo. And yung nga po, no, ito rin po siguro nga ay panggising sa inyong mga tauhan para po sa, kumbaga, refresher, no? Opo, sa inyo pong mga protocol at panuntunan, General. Opo, definitely po magkakaroon po ng retraining regarding yung pagbigay po ng customer service. Magkakaroon po ng sensitivity training. Opo. Kasi po yung nangyari po na yun na nakita po nila na nag-smirk o humingisi yung mga personnel. Talaga naman pong na-insulto po sila and that's understandable po. Opo. Opo. Yes, sir. Opo. Sir, bawal ba ho talaga magdala ng basyo ng bala? Opo. Yun po, talaga pong as much as weekend. Especially po sa mga international flights. Kasi po, pag hindi naman po natin na-detect po dito at nakuha yung mga ganong mga prohibited items, eventually po, pag biyahe po nila sa
sa ibang bansa, madidetect rin po, madidetect po yun eh. And I am sure po na mas mahigpit po yung yung mga batas at regulasyon po nila doon. Opo. Basta nasa ano po 'yan, nasa batas po ba 'yan na bala definitely bawal, no? Pero yung basyo ng bala, anumang kalibre, bawal mong bitbitin 'yan sa eroplano. Bawal mong dalhin 'yan sa eroplano. Yung klaro po 'yon. Opo, ang sinusundan po kasi natin yung international standard po ng mga airport. Bukod po doon sa local na batas po natin, meron pong yung ICAO, international ano po siya, aviation standard. Kailangan po na sundan rin po ng ating mga airport dito. Opo. Sige po. Yun hubang yung pong mga power banks ngayon, meron na hubang guidelines dito na sa inyo pa lang po makikita na ito at maaaring sabihin na bawal yan? Wala pa po. Meron na huba, General? Opo, noon pa daw po yun. Natanong po yun kasi meron pong lumabas na parang advisory po from our CAAP. And ang pagkasabi po sa akin is dati na pala po yun na regulation or policy po natin. Ganon rin po, international standards rin po yung nag-dictate po tungkol dyan. Opo. Sige po. Opo. Sige. So, sir, may pahabol lang pong tanong yata si Chacha. Kung mamarapatin po ninyo, ha? Sandali lang po. Yes po. Sir General, doon po sa mga pasahero na kung sakali man naka-experience nito kasi hindi natin sure kung baka meron naka-experience ng ganito in the past few months na hindi nakapagreklamo dahil di nakuha na ng video, saan po sila po pwedeng lumapit para po magreklamo? Ma'am, actually nag-initiate po yung Public Affairs Division po namin. Nag-launch po kami ng magla-launch po kami ng hotline. According na rin po sa instruction po ni Secretary Vince Dizon. So, ay po, temporary hotline po kami. Ang number po, kung mamarapatin nyo, na tulungan nyo na rin po kami. Sige po. Nag-simplate. It's 0960 461 6877. Sige po, ito po 'yung aming ito po 'yung aming ilalagay din po sa amin po ditong billboard kumbaga. 0960-461-6877. Yan, klaro. Opo, maraming salamat po. Oo. For helping. Opo, ito po 'yung aming ilalagay po sa amin pong screen, no? Doon sa aming mga telephone number, mga hotline, no? Bawal ang abusado, 0960-461-6877. Mga tanong, ireklamo, mag-suggest, ito po ay para po sa OTS. Ano po, sir? No? Opo. Okay. Baka po pwedeng manawagan uli. Sige po. Una po yung pag-ingig po ng paumanhin on behalf of Team OTS. Doon sa nangyari po kay paumanhin po kay Ma'am Ruth at sa anak po niyang Sky. Pangalawa po, gusto ko po sanang magbigay rin po ng konting paalala sa ating mga traveling na kababayan na maging rin po tayo na minsan po, ang usually pong nakikita dito yung mga anting-anting, yung mga amulet na mga bala na naka-cover sa mga red na cloth. Opo. Iwasan po natin na magdala po kasi po talaga pong masisita po siya. So, yun po ang and lastly po, asahan po ng ating mga kababayan, mga traveling passengers na mas maging mabuti po yung yung serbisyo po na ipoprovide po namin. Opo. Yes, sir. And that's very kind of you, na kayo po mismo humingi po ng paumanhin dito po sa magnanay na naabala dito po sa nang pangyayaring ito. That's very kind of you, General Sir. Ako lang may panawagan din, Kayong mga kababayan natin, huwag kayong magpapakalat ng fake news dito sa pangyayaring ito, ha?
Kasi kung ano-ano pong pinakakalat na mga balita na nakakasira din po sa buong imahe ng ating mga paliparan dito po sa mga pangyayaring ito. Kasi alam Okay, maraming salamat po, Manong Ted. Opo. At salamat din po. At sa ganitong pagkakataon, napakainam po na mismong head of agency nga ang siya po nagsasalita. Sige po, salamat po na marami, General. At sa uulitin po, sana po Opo. in better times. Opo. Opo. Maraming salamat po. Opo, Maraming thank salamat you. po, Manong Ted, from DJ. Opo, thank you. Si Arthur Bisnar, siya po retired Police Major General at ngayon nga po ay pinuno ng Office for Transport Security under DOTR.